Hindi ko inaasahan na nasa mas bata pala. Ang kaligayahan ko kahit apat na. Ang anak ko, lalaki. Hello Ate Ann! Magandang araw po sa'yo at sa lahat ng sumusubaybay sa page mo. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ko. Alam kong marami sa inyo ang huhusga sa pagkatao ko pero sana, bago niyo ako husgahan, pakinggan niyo muna ang naging takbo ng buhay ko. Ako po si Sonia, hindi ko tunay na pangalan, nakatira sa isang probinsya sa Mindanao. Sa hirap ng buhay, hindi ko inakalang magkakaroon ako ng apat na anak. Pa lang ako, wala na akong ina. Ang tatay ko, abala sa pagtatrabaho sa bukid, at ako naman, natutong tumayo sa sarili kong paa. Sa murang edad, natuto akong mangarap, umibig, at masaktan. Ang unang lalaking minahal ko, si Danilo, ay akala ko'y panghabambuhay. Siya ang ama ng panganay ko. Pero ilang buwan pa lang akong buntis, nagsimula na siyang dahil lang sa hindi ko maihain ang paborito niyang ulam, tadyak ang kapalit. Nang isinilang ko ang anak namin, naglaho na rin siya. Iniwan akong mag-isa, walang tulong, walang suporta. Pangalawang lalaki, si Roel. Mahigpit, seryoso, pero may pangakong bubuo ng pamilya. Nabighani ako. Sa unang taon, maayos. Pero noong nagdalang tao ako sa pangalawa kong anak, naging seloso siya. Ayaw kong lumabas. Ayaw kong makipagkaibigan. Hanggang sa isang gabi, sa may lalaking bumati sa akin sa palengke. Nang nakalayo ako kay Roel, napadpad naman ako kay Cesar. Akala ko siya na. Masayahin, palabiro, mapagmahal sa mga anak ko kahit hindi niya kadugo ang dalawa. Pero hindi rin pala. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong umiiyak sa gabi habang yakap ang anak kong sanggol sa gitna ng away naming mag-asawa. Pang-apat, si Jim. Pinakabata sa lahat ng naging karelasyon ko. Hindi ko inaasahan ang pagbubuntis ko sa kanya dahil isang buwang kilala ko pa lang siya nang may mangyari sa amin. Pero gaya ng iba, umalis din siya. Hindi na bumalik. Iniwan ako na may pang-apat na anak. Ate Ann, apat na anak. Apat na lalaki. Apat na pagkakamali, sabi ng iba. Pero para sa akin, apat na biyayang ipinagkaloob ng Diyos. Sila ang lakas ko. Sila ang dahilan kung bakit lumalaban pa ako. Pero syempre, sa likod ng ngiti at tapang may lungkot. Maraming gabi akong umiiyak, nagtatanong, may lalaki pa kayang tatanggap sa akin kahit basag na ang nakaraan ko? Hindi ko inaasahan na dumating si Marco sa buhay ko. Si Marco ay 21 taong gulang pa lamang. Mas bata siya ng 6 na taon sa akin. Nagkita kami sa isang repair shop kung saan ako nagpapaayos ng lumang cellphone. Siya ang technician. Mabait, tahimik, at magalang. Naging regular na ang pagdalaw ko sa shop, hindi na dahil sa cellphone, kundi dahil gusto ko lang siyang makita. Sa hindi ko inaasahan, siya na mismo ang nagpakita ng interes. Nag-chat, nagbiro, hanggang sa nagyaya ng kape. Hindi ko agad pinatulan. Sabi ko, bata ka pa. At isa pa, may apat akong anak, apat na ama. Hindi ako ang tipo mong babae. Saad niya sa akin, hindi ko hinahanap ang perpektong babae. Ang gusto ko, yung marunong magmahal ng totoo. Dumating ang araw na pinakilala ko siya sa mga anak ko. Akala ko tatakbo siya, matatakot, pero kabaliktaran. Nilambing niya ang panganay ko na parang sariling anak. Tinuruan ng math ang pangalawa. Kinuha sa pagkakakandong ko ang bunso habang niluluto ko ang ulam. At nang gabi na, niyakap niya ako. Tinanong niya ako kung papayag ka, gusto kong buuin natin to. Hindi kita pipilitin. Pero handa akong maging ama sa kanila. Napaiyak na lang ako. Hindi ko akalaing darating ang isang tulad niya, mas bata, oo, pero mas may puso, mas may respeto at higit sa lahat, may tunay na pagmamahal. Ngayon, mag-iisang taon na kaming magkasama. Hindi kami perpekto. Minsan may tampuhan. Pero ang puso ko buo na puno ng pagmamahal na akala ko'y hindi ko na mararanasan.